Brothers and sisters, sa lahat ng mga kapatiran natin sa samahan, at patuloy lang tayo sa ating mga gawaing pang-espiritual. Ito ay gawaing pang-espiritual na kailangan natin sa ating mga buhay, kailangan ng bawat tao sa buong mundo. Kaya itong misyon na ibinigay ng Supreme Master sa atin para sa lahat ng mga practitioners ng Dugokan, ang pagtulong sa buhay na makaakyat sa higher na dimension. Kaya kailangan natin ito na gawain ang ating mga misyon na ibinigay ng Diyos para sa lahat ng mga practitioners ng Angels Contact and Connection. At hindi lang para sa lahat ng mga practitioners na ngayon, kundi pati na rin sa lahat ng mga tao na tumanggap ng divine connection na ito. Ibinigay ito na divine connection from the Supreme Master of Wisdom, Makada Star Supreme Super Light Angels. Kaya sila ay matutunghayan sa lahat ng mga tao na mag-practice ng aral ng lesson, Angels Contact and Connection. Ang presensya nila ngayon sa ating planeta na upang tulungan ang mga tao na makatanggap ng mas mataas ng koneksyon na espiritual na kailangan sa paghanda sa sarili upang makasabay sa enerhiya na nag-influensya ngayon sa planetary ascension. So may ongoing planetary ascension at ito ay nagpataas ng enerhiya na gumagalaw ngayon sa ating kalikasan, sa ating environment. So, without adapting the energy, pag hindi natin ito ma-adapt ang energy, so maging sanhi din sa energy imbalance at accelerated ang enerhiya ngayon. Kaya maraming mga activities. Ang lahat ng mga lakad natin ngayon ay gugugol sa mga activation formation na ibig sabihin na may mga lugar na ating puntahan at tulungan natin na ma-activate ang mga enerhiya na natutulog. Tulog pa ang mga enerhiya. Kaya the activities are ongoing sa mga lugar-lugar nating mga puntahan. At sa mga tao na may mataas ang kanilang spiritual consciousness, sa bagay na mga ito ay madali na lang ito ilang maintindihan. Ito ay ang pagtulong sa ating buhay, pagtulong sa kalikasan na gumising ang mas mataas na mga enerhiya nang sa mga lugar-lugar may mga buhay na tinatawag natin mga buhay na associated with the things of nature. Kaya dito sa ating mga aralin na itinuturo sa lahat ng mga kapatiran sa spiritual, mayroong mga division or dimension. Na ibig sabihin itong division ay dimension. Yung dimensions na kailangan na makunik sa advanced spiritual world para sa lahat ng mga buhay na associated in that dimension or division. Kaya kagabi, mayroong activation formation. Ang tawag sa activation formation kagabi, kapon, yung Supreme Super Light, Angels Connection, and Advanced Elemental Connection. And then, nandiyan ang presensya ng Supreme Master. And then the presence with the two rainbows also, and yung mga mysterious lights manifesting the skies. Although, medyo maulap, pero iba't ibang mga enerhiya ang diyan sa kalangitan na nakikita ng mga tao. Nang dahil yan sa mga activities na mga ginawa ngayon ng mga angels or mga anghel na lumalapit ngayon para maipaabot sa mga tao ang divine intervention sa pamagitan ng pagtanggap ng mga mas advanced na mga enerhiya connection galing sa kanila. At kailangan dyan ang lesson ng Angels Contact and Connection para maintindihan.
Itong mga bagay ay madaling maintindihan pag mag-practice ang tao ng angels contact and connection. Pag sabihin natin, angels contact and connection ay makikita yan sa inyong mga mata. Hindi lang yan maririnig sa ating mga tainga, makikita talaga yan sa inyong mga mata. At maunawaan rin ng ating spiritual na kaisipan. Magsimula tayo sa makataong pang-uunawa. At may kakayahan nating maunawaan ito nang dahil ito ay ating sadyang makikita sa ating mga mata. At buksan natin ang ating spiritual na kaisipan upang makita at maintindihan natin ang mas malalim na kahulugan nito ngayon. Itong panahon ay ang panahon para sa paghahanda sa mas malaking mga magaganap sa hinaharap. Sinasabi ito na Supreme Master sa pamagitan nitong ating mensahe ngayon na ipinaabot natin sa ating mga kapatiran sa spiritual at sa lahat ng mga tao din na makikinig. Ang Diyos sa langit ay nagpadala ng kanyang mga anghel upang ang lahat ay matulungan. Subject nito ang lahat ng mga tao na matulungan. Yung mga taong marunong tumanggap. Pag hindi pa tayo marunong tumanggap, kaya tuturuan tayo kung paano natin matanggap ang mas malakas na enerhiya na kailangan talagang matanggap sa ating katawan. Pag hindi kayang matanggap sa ating katawan, pareha lang yan sa gamot. Kung yung gamot ay mabisa ang gamot, napakabisa ang gamot na pagalingin ang sakit sa katawan. Ngunit pag yung katawan ay hindi kayang tumanggap sa bisa ng gamot na yan, ay hindi rin yan epektibo sa katawan. Ganito rin ang enerhiya. Itong enerhiya ay napakabisang gamot. Napakabisang tulong sa ating kaluluwa sa bawat tao na tumanggap. Ngunit pag hindi ang isang tao marunong tumanggap sa napakalakas na enerhiya na galing sa Diyos, galing sa advanced spiritual world, ay walang bisa rin yan. Yan ay hindi matanggap sa physical na katawan. Kaya ano ang kailangan sa panahon na ganyan ang kondisyon ng isang tao? Napakalakas ang enerhiya. Ngunit hindi maintindihan sa physical niya na katawan. Kaya kailangan na gisingin mo na ang mga natutulog na mga kapangyarihan sa katawan. Kaya itong energy na ating binanggit ay mga enerhiya na natutulog lang sa physical na katawan, particularly in the bone. Ayan ay tinatawag na internal energy. Ang internal energy na natutulog lang, 90% of the internal energy natutulog lang sa iyong katawan, nandyan sa inyong mga buto. Kaya kailangan yan gisingin. Sa panahon na makagising ang internal energy, yan mag-insulate ng bawat cells sa katawan ng mas malakas na enerhiya at palakasin ang bawat cell sa physical na katawan. At when it comes to receiving advanced energy na galing sa advanced spiritual world, ay kayang-kaya na sa physical na katawan. Kaya kailangan sa bawat isa ang exercise. Na ang tawag sa exercise na yan ay inner cultivation. Inner cultivation. So mag-ensayo. Panahon na yun na ganap na kailangan ng bawat tao sa mundo ang paraan kung paano makatanggap na mas mataas na enerhiya sa pamagitan ng pag-training sa physical na katawan upang makagising ang mga natutulog na mga enerhiya na ating inilarawan din na mag-informasyon of the advanced spiritual function there in the cell, in the DNA. Natutulog lang at patuloy itong matutulog pag wala tayong gagawin nito para matraining ang ating physical na katawan. Kaya kailangan na ngayon ang method. Method ay ang paraan para mas marunong tayong mapalakas. Mas marunong ang isang tao mapalakas ang kanyang kaluluwa. Kaya ikaw ay tao na hindi lang isang kaluluwa sa iyong physical na katawan. Kaya ikaw ay physical na katawan na hindi lang physical sa katauhan ng kabuuan ng iyong pagkaliwanag na galing sa Diyos. Ikaw ay 7 dimensions of the soul. Kaya you begin with inner discovery, saying yourself na you are body, mind, soul, and spirit. Ikaw ay
Body, mind, soul, and spirit. Physical na katawan, kaluluwa. And then, espiritu. So, nang ikaw ay isang physical na katawan, isang kaluluwa at saka ang espiritu, ang kabuuan sa iyong pagkaliwanag na galing sa Diyos, ikaw ay 7 dimensions of the soul. Ang tanong ngayon kung sino-sino man ang mga taong nandyan ngayon sa bawat dimension ng iyong kaluluwa. Iyon bang mga tao na yun ay mga mabubuting mga citizen sa dimension ng iyong kaluluwa? And the dimension of the physical. Sino-sino ang mga citizen sa dimension ng physical? Mga mabubuti ba yung mga citizen? Hindi ba yan nagbibigay ng mga sakit o sakit sa ulo? Ang mga naninirahan dyan sa dimension ng iyong physical na katawan. Pero pag napakarami itong mga citizen ng physical na katawan na ang tawag natin ay mga cancer cells, iyan ay masakit sa ulo yan. Kaya kailangan natin tulungan ang ating physical na katawan. Gaya din ng ating kailangan na pagtulong, na tulungan natin ang ating kalikasan na malunas itong mga cancer cells sa ating kalikasan. Patuloy na sinisira na sangkatauhan ang kalikasan. Kaya kailangan tayo ng divine healing ngayon. Kaya ang dahilan na lahat ng tao sa planeta ngayon ay kailangan na matututo sa paraan ng divine healing. Itinuro na yon ng Supreme Master ng itong divine healing na paraan na ito ay angkop sa panahon na hindi lamang ang physical na katawan ang kanyang tinutulungan at bigyan lunas, kundi ang 7 dimensions of the soul. Kaya sa tanong natin kung sino man ang mga tao na ninirahan sa emotion dimension of the soul, isa sa mga dimension ng ating mga kaluluwa, mabubuti ba silang mga tao o masasamang mga tao? Kaya pag yung emotion dimension ay napaligiran ng mga negatibo na mga emosyon, ay masakit sa ulo din yan ng isang kaluluwa. Kaya kailangan niya na i-healing. Kaya lahat ng tao sa buong mundo ay kailangan ng divine healing. Ito rin ang dahilan kung bakit ngayon nandyan ang mga anghel at patuloy na nagbigay ng divine guidance sa lahat ng makinig na tumanggap ng divine connection na sa pamagitan ng aralin ng Angels Contacts and Connection or Art of Life 172. Matututo ang isang tao kung paano tanggapin ang mas malakas na enerhiya na galing sa advanced spiritual world. Kailangan lang tayo ng magtuturo ng Angels Contacts and Connection. Ngayon ang panahon na itong panahon ay hindi lang angkop sa paniniwala. Ngayon na ang panahon na kailangan natin na lampas tayo sa paniniwala. Nang ibig sabihin na ang tao ay naniniwala ng dahil may pag-asa na makamit ang isang bagay. Ngunit hindi nangangahulugan na talagang makamit ng isang tao ang isang bagay na kanyang pinaniwalaan unless pag kanyang gagawin. Kaya pagsabihin na natin na ito ay kaya natin itong magawa, maski na hindi pa tayo naniniwala kasi lampas tayo sa paniniwala at alam mo sa iyong kaluluwa na yan ay darating din kasi yan ay nakatadhana. Nang yan ay nakatadhana, nang yan ikayon ay ikaw dito ngayon sa mundo. Existing in the physical world to do the lessons in life, to fulfill the mission in life. So ito ang panahon ng katotohanan. Bagaman pagsabihin natin ito ay tama, ito ay mali. Yan ay ang katuruan na nagsisilbing expression of the polarity of the world. Ay ibig sabihin, pag ito ay tama, yan ay mali. At patuloy tayong nagtuturo nito hanggang sa panahon na marami tayong mga makikitang tama at marami tayong makikitang mali. At hanggang sa panahon na wala na tayong resolusyon na ito talaga ang tama at ito talaga ang mali. At nawawala ang universality of the knowledge and the universality of the ultimate truth. Kaya anong paraan ang ating kailangan na maituro natin at ganap na maituro natin ang kabuuan ng katotohanan ng ating pagkatao? Sa lesson ng Advanced Spiritual Study, you have to know yourself. Know thyself. Kailangan mo matutunan. Malalaman kung at until to the point na masapagkatuparan ng iyong kaluluwa.
ang sa katuparan sa iyong kaluluwa na makita at malaman talaga natin kung sino tayo, ano tayo, at anong direksyon ang kailangan nating maano. Anong direksyon ba tayo ngayon? Papunta ba tayo sa higher na dimension or papunta ba tayo doon sa lower na dimension? Pagpatuloy tayo nito ngayon at hindi natin makita ang direksyon sa tamang daan patungo sa higher na dimension, kaya marami din na mga tao na natrap sa lower vibrational frequency. Instead of ascending life into higher dimension, but descending. Kasi na-block at na-trap sa mga minor vibrational frequency. That's the point of going beyond belief. Ano ang dahilan na kailangan tayo ngayon, na lampas tayo ngayon sa paniniwala? Ang dahilan yan upang makikita natin ang mas malawak na kahulugan ng liwanag at ang mas malawak na kahulugan ng kadiliman. Kung bakit mayroong tama, bakit mayroong mali, ang diyan because sa ating sistema na pinaniniwalaan. And then pag mag-practice ka ng Art of Life 172, ngayon, ipalagay lang natin na 100 tao tayo ngayon, or 1,000 tao, 1,000,000 tao, 1,000,000,000 tao ngayon, or tayong lahat sa buong planeta. Nag-practice tayo ng Angels Contact and Connection. Iba't ibang klaseng mga paniniwala, iba't ibang klaseng mga religion, iba't ibang klaseng mga lahi. Ngunit sa panahon na tayo ay gumawa sa direction ng Art of Life, lahat ng mga taong gumawa sa direction ng Art of Life ay nakakita ng buhay, nakakita ng presensya ng mga anghel sa kalangitan, nakakita ng presensya ng Diyos, nakakita ng presensya sa lahat ng may kahulugan nitong lahat ng liwanag. Hindi ito nag-discriminate. Hindi ito nagsasabi na ikaw ay hindi makakita ng araw, nang ikaw ay ibang paniniwala. Ikaw ay hindi makakita ng mga supreme superlight angels, nang ikaw ay ibang paniniwala. Ikaw ay hindi makakita ng Diyos, kaya ikaw yung ibang paniniwala. Hindi ka kagaya ng itong paniniwala na ating pinaglaban. Ngunit ang kabuuan, tayo ay nagkaisa-isa. Kahit ibang lahi, ibang paniniwala, iba't ibang mga pangalan ng Diyos, pero tayo ay nagkaisa nang makita natin itong presensya ng mga anghel na ipinadala ng Diyos ngayon upang tayo ay turuan paano makatanggap at tumanggap sa mas mataas na enerhiya na kailangan natin sa pag-akyat sa higher na dimension. Kailangan natin sa mahanda ang sarili natin para sa mas malaking magaganap sa hinaharap. Sino ba ngayong taong may kakayahang makaintindi pag sabihin natin na activation of advanced spiritual connection? Kailangan i-activate ang mga enerhiya sa kapaligiran nang hindi natin alam kung ano ang kahulugan na yan. Kung hindi natin alam ang kahulugan kung paano natin gisingin ang mga enerhiya nandyan, natutulog lang sa ating physical na katawan. Sino bang may kakayahang tao sa mundo na makaintindi sa mga bagay na yan pag wala tayong paraan? Kaya ngayon ay higit na kailangan ang mga magtuturo ng buhay. Kayo ay nakapasa ng Angels Contact and Connection or Lightship Initiation. Kaya ngayon kayo ay kailangan sa mundo. Kailangan ng bawat tao na upang sila ay maturuan kung paano matumanggap sa mas malaking katotohanan sa liwanag ng Diyos na walang hanggan. Kaya sinasabi ko sa lahat na makinig nitong aking mensahe ngayon, mensahe ito ng Supreme Master na ipidala sa akin at ipasabi sa inyong lahat na kayo ay gagawin ng Supreme Master sa langit na magtuturo ng buhay, hindi magtuturo ng pagkawasak. At kung paano kayo maging magtuturo ng buhay, gagawin ninyo ang mga aralin ng Angels Contact and Connection upang ipaalam ang mabuting magandang balita sa sangkatauhan na ang Diyos sa langit ay nandyan yan sa langit at palapit ngayon. At ipinadala niya ang kanyang mga anghel upang ang tao ay tulungang makaakyat, makapaghanda sa sarili upang sa darating na panahon, handang-handa na sila at hindi may bigo sa pag-akyat sa higher na dimension. If you are one of the light workers in the planet, then invoking
the light of the Supreme Absolute, saying that the planet is entering now into higher dimension. It is about to enter into the fifth dimension. Ang kahulugan ng higher dimension na ito ay itong pag-akyat ng tao sa katotohanan ng mas mataas na liwanag ng Diyos, entering into the sector of life na tinatawag supreme governance of the infinite cosmic family of life. Kaya pag tayo ay dito pa tayo sa katuruan, hindi pa tayo nakagising sa katuruan ng kabuuan ng katotohanan ng Diyos. Dito pa tayo ngayon sa polarity of the universe, polarity of the world. Ibig sabihin ng polarity of the world, na ibig sabihin tama, mali, based on the moral values. Sino bang tao ngayon na makapagturo ng moral values na hindi niya maiwasan ang paggawa ng judgmental act na sasabihin niya ito ay masama. Nasasabi niya ito ay masama nang dahil nakita niya ito ay mali. At ipinaliwanag yan sa kaalaman na ang punong kahoy na nagbigay-bigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Dalawang puno itong sinasabi, binanggit na may allegory ng karunungan at kaalaman. Na ang unang punong kahoy ay nagbibigay ng bunga ng buhay. Punong kahoy ng buhay. Bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Kung bakit nagbibigay ito ng buhay ay ito ay pangkabuuan. Ito ay ang kakayahan na kumilala ng mabuti sa masama. That is wisdom. At ang pangalawang bungang kahoy ay sinasabi na itong punong bungang kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. That is the moral value of the person teaching the right and the wrong. Whenever this is the time you would say this is right and that is wrong. Kaya ito ngayon, 1,000 forms of different belief. And then among the 1,000 forms of belief, different belief, in which will prevail? There is only one ultimate truth. Which will prevail? Hindi natin ito masasabi na sa 1,000 different forms of belief, isa lang ang ating katotohanan. Kaya we come up into the judgmental conclusion. What is right and what is wrong based on the moral values. And this is the big question, what is the basis of the righteousness of God? When you speak of morality. Pag may moral, mayroong immoral. And then how can you come up with the equation na itong lahat ng katotohanan ay mapagsama-sama, mapagsabay-sabay natin itong lahat? And then I tell you, that's only by seeing the heaven is quietly huge, vast, and you cannot measure the heaven. And just trying to explain the wholeness aspect of the truth, which cannot be really explained by words. Kaya tingnan lang natin sa gawa. Tingnan natin sa gawa. Ang katotohanan ay makikita natin dyan sa inang kalikasan. When we are billions of different forms of belief, and then we practice angels contact and connection, and then you look at the Supreme Superlight Angels, ang mga Supreme Superlight Angels ay hindi kaniya tanungin. No, hindi ka makakita sa amin nang dahil ikaw ay hindi naniniwala. Iba ang pangalan ng iyong Diyos. Pagtingnan niyo yung Supreme Superlight Angels, lahat ng mga tao sa iba't ibang mga paniniwala, lahat ng mga tao sa iba't ibang mga lahi ay makakita ng Supreme Superlight Angels so long as you practice angels contact and connection. Art of Life 172. Kaya ano ang kaisahan? Ano ang kaisahan sa lahat? So it's only by accepting the universal consciousness, be enlightened to the point that you can align your consciousness with the advanced spiritual world. Na ibig sabihin, kilalanin natin ang tunay na liwanag ng pinagmulan ng buhay at lahat ng kapangyarihan sa pamagitan ng gawa. Sa pamagitan ng paggawa ng kanyang mga direksyon na ibinigay, sa pamagitan ng pag-aaral, paggawa mo sa mga lesson ng Angels Contact and Connection. Art of Life 172.
Kaya sa lahat na ngayon ng mga practitioners ng dugukan, patuloy ninyong gawin ang mga aralin. Ang mga lesson, binigyan na kayo ngayon ng mas mataas na katungkulan sa spiritual na koneksyon upang kayo ay maging talagang useful ang buhay. Hindi lang sa mga kaunting bilang ng mga tao, kundi sa mga nakakaraming mga tao sa sanlibutan. Kahit iba't ibang paniniwala, kahit iba't ibang mga iba't ibang mga layunin sa pang-espiritual. Nagsisimula yan sa paniniwala. Iba't ibang layunin, iba't ibang kahulugan, at iba't ibang lahi. At ang kabuuan nitong lahat ay art of life. Pag hindi art of destruction. Kaya pag art of destruction, ang mga tao ay mawawasak sa bandang huli. Kaya may isang tanong na aking na-recall, ito bang pinagmulan ng lahat when it comes to the revelation of the Book of Dugukan? Yung mga naggiya, nagbigay direksyon, tumulong sa mga tao na umunlad ang kanilang spiritual na mga karunungan at kaalaman. Yung mga tinatawag na mga celestial masters. Mga higher beings mingling with the humans on earth. They are really higher beings in twofold division. The higher beings from the supreme governance of the infinite cosmic family of life, and then higher beings in the command of the, sabihin lang natin, opposite formation. Kasi iba't iba ang kanilang mga disiplina. And then they are both good. Kaya ano ang pinakakapangyarihan na puwersa sa buong mundo? Yung pagmamahal lang ng tao. Yung pagmamahal ng Diyos ay unconditional love. Yan ay higit na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi tayo matututo sa kapangyarihan na yan pag mayroon tayong judgmental approach sa mga ginawa ng Diyos. Pag sabihin natin ay demonyo yan, masama yan. Pero ano ang naging sanhi ng naging pagkasama ng demonyo? Hindi mo inimbento ang salitang demonyo. May demonyo bang nag-exist sa mundo? Ang sagot ay wala. Kaya sinong gumawa ng demonyo? Kaya itong kailangan na maintindihan natin itong color ng vibrational frequency. Kaya bawat energy ay may color. Pag yung nakabalot ng enerhiya ay itim, sa isang nilalang, tao man o hindi tao, ay itim. Yan ay tinatawag nila na demonyo. Pero sino man yung masama? Tanggalin ang color na itim. At yan ay maninitili yang buhay na walang ginagawang kasamaan. Kundi liwanag lang ng Diyos. Galing siya sa Diyos. Na ibig sabihin, itong program ngayon ng consciousness ay kailangan natin mas makita ang mas malalim nitong kahulugan. Kung bakit ang tao ay nababalot sa polarity and cannot escape the illusion of the third dimensional reality. Nang dahil sa color ng mga enerhiya na hindi alam ng isang tao kung paano yan maipaliwanag at kung paano yan maintindihan sa mas malalim na kahulugan sa liwanag ng higit na makapangyarihan sa lahat. Kaya sasabihin natin, hindi tayo makakita ng Diyos, ng pinaka-Diyos sa lahat ng mga Diyos na gumawa sa langit, gumawa sa lupa, at gumawa sa lahat ng mga bagay na nag-exist na mag-discriminate ng kanyang mga minamahal, ng kanyang mga ginawa. Ang lahat ay isa lang. At kung paano natin yan maintindihan kung ano ang kaisahan, kung bakit isa lang yung lahat, ay yan ay ang dahilan, ay ang kabuuan sa kahulugan ng liwanag ng pinaka-source sa lahat. At kailangan natin yan na pag-aralan. Kailangan natin mabuksan ang ating espiritual na kamalayan upang ating maintindihan kung ano ang kahulugan sa mas malalim na liwanag na yan. Kaya umpisahan natin itong magaganap sa bawat sarili. Kaya lahat ng mga teachers of the art of life ay kailangan kayo ngayon kung paano kayo makatulong sa healing of life and nature.
ito, marami tayong mga linalakad. Itong mga schedule nga, hindi ito maintindihan. Kaya, hindi natin ito ma-announce sa ating chat room. Ngayon, may lakad tayo ngayon na schedule for ito ang ating gagawin. At everybody will support. Paano man tayo makasupport pag hindi natin naintindihan? Kaya mag-iba na lang ang ating landas. Sasabihin na lang natin, ay yung mga tao na yon, sige lang silang pasyal-pasyal at doon. Nag-enjoy sila doon sa mga magagandang mga lugar. At nagsayang lang sa mga pira nila doon. Punta kahit saan. Kaya wala tayong announcement sa ganyan na mga activities. Ang ating lang ina-announce yan sa ating chat room. Connect para kayo makareceive. Kahapon, mayroong activation na malakas. Instruction from the Supreme Master of Wisdom, Akadasya Supreme Light, and just to go to the place and do the formations kasi napakaraming contact sa mga elementals na gusto nilang magpa-connect at ma-activate ang kanilang dimension with the formation of the angels contact and connection para mahanda ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga dimension sa mas malaking influencing energies of the planetary ascension. Ngunit itong bagay hindi ito maintindihan. Kaya when it comes to the support of the mission that we are doing right now, hindi tayo makaasa sa ating mga kapatiran sa ba't ibang sektor o sa ba't ibang mga grupo. Gagawin na lang natin ito hanggang sa ating makakaya at hanggang sa mga tao ay maunawaan din nila. Kaya huwag tayong magsasabi na ay marami namang mga taong makabenefit pero tayo lang ang gumagawa. That is not what is the meaning of unconditional love. Kaya kayo mga brothers and sisters in the formation of the Dugukan, you are given the mission. Mayroon kayong mission na ibinigay sa inyo ngayon. Ang pagtulong sa healing of life and nature. Kaya gagawin niyo lang ang iyong mga mission. At patuloy na gumawa sa mga gawain na yan. Ayan ay light service na inyong maidedicate ang inyong mga buhay sa noble cause of light. Mas bigger purpose in life. Mas bigger purpose in life. At sadyang kailangan na yun. At yung lahat ng mga makagising sa kanilang espiritual na kamalayan sa mas malalim na kahulugan. Ngayon, kayo ay ipinatawag ng Supreme Master para sa mas malaking misyon na angkop sa iyong mga kaluluwa sa mas malaki at sa mas malawak na kahulugan. And that is the awakening of the energy centers of the place, energy centers of the planet. And not just only the energy centers sa physical na katawan, pati rin ang mga enerhiya sa mga kalikasan, enerhiya ditong ating environment. Kaya dito sa ating bansa, kailangan mag-increase ang frequency. Talagang kailangan yan. Kahapon, pumunta kami sana ngayon, today, early morning, doon sa ibang lugar. Ngunit, hindi pa natapos ang ating gawain dito. So, dito muna tayo at puntahan natin ang lugar na kailangan pa natin na i-activate at i-connect ang mga connection na kailangan. Ito ay utos ng Supreme Master. Lahat ng mga practitioners ay subject kayo na mag-connect. Subject din kayo na mag-participate. At kung paano kayo makapag-participate, maraming paraan. Pwede kayong sumama. At of course, kailangan natin ng sasakyan para makasama tayo. But pag hindi tayo makasama, kasi may trabaho tayo, and then kailangan tayo mag-support. It could be in the spiritual way. And then all the rest would be defined by your inner self. Kaya you have to listen to your inner self. Napakalaki at napakalawak ngayon ang gawain sa lahat ng mga tao, hindi lang practitioners ng Dugukan. Kaya ang mabuti dito ngayon, pag maintindihan ng lahat. Pag ito ay maintindihan ng lahat, and then the harvest for the ascension of life into higher dimension would be great. Napakaganda. Ngunit, pag hindi natin ito maintindihan, natin dito tayo sa ating mga makalumang paraan, wala tayong improvement sa ating spiritual development.
At then, okay lang yan. Wala namang nagkamali dyan. Yan ay level ng spiritual consciousness. Pag ang level natin ngayon ay hanggang dito, ito lang ang ating makakaya. Ngunit pag ating i-expand, ay maging mas malakas rin. At ang level ng consciousness ay tumaas. At ito na rin ang ating makakaya. Kaya ngayon, tingnan natin ang langit. Bawat isa, tingnan nyo yung langit. Bilangin ang mga bituin sa kalawakan. Kung 9 planets lang bang yan, makikita ninyo dyan sa kalawakan. Higit na yan sa 9 planets. Kaya do not rely on your academic knowledge that there are 9 planets and wala yung isa, is 8 na lang. And then that's something different. Kailangan natin ngayon mas malalim na kaunawaan. At kailan at saan natin matutunghayan. Kailan sa panahon na ikaw ay gumawa sa iyong College of Mystery Relation na itinuturo ngayon ng dugukan. Yan ang panahon. At sa anong paraan? Sa paraan na itong ginaganap natin ngayon. Follow the direction as being taught to you. Ginagawa namin ito para mabigyan natin ng direksyon. Ang kung sino mang gustong matututo kung paano tanggapin ang divine support sa langit ngayon. Nandyan na ngayon ang mga anghel sa langit. Hindi tayo iniwan ng ating Supreme Master. Hindi kayo iniwan ng inyong mga Divine Master. Patuloy kayong pinagmasdan. Kaya pinadalhan kayo ngayon ng mga anghel upang kayo ay makakita sa tamang direksyon. Nang ang tamang direksyon ngayon ay lampas paniniwala. Kaya wala kang magagawang judgmental activities na yan ay masama. Yan ay mabuti. Pag isahin itong lahat, alam mo yung karunungan. Pag ikaw ay marunong kang kumilala ng mabuti at sa masama, ay yung mga bagay na masama ay hindi mo yan gagawin. Nang dahil ikaw ay hindi lang naniniwala, alam mo talaga yan ay hindi yan angkop. Kaya ginawa mo yung kabutihan, unconditional love. Kaya mayroon kang maraming natutunan. Makatulong ka sa pag-angat sa mga kailangan ngayon na maihanda sa bawat tao na positive na energy para sa darating na panahon. At mostly important by this time, kayanin natin ang lahat nating mga pagsubok sa buhay. Walang mga pagsubok sa buhay hindi makayanan ng isang tao so long as open up your heart so you would see the divine radiance of the Supreme Absolute. Lahat ng mga sakit ay magamot. Walang sakit na hindi magamot. Lahat ng mga problema ay malunas. Walang mga problemang hindi malutas. Pati na itong problema sa ating planeta ngayon ay malutas. Kailangan lang natin malaman ang direksyon. At saan tayo mag-umpisa? Saan ba tayo mag-umpisa? Dito tayo nag-umpisa ngayon. Nag-umpisa lang tayo sa kaunti. Kayo ngayon mga practitioners of the art of life, kayo ngayon ang mga players. Kaya inumpisahan na natin ngayong lahat itong ating mga gawain para mabuksan natin ang mga espiritual na kaisipan ng ating mga kapatiran na hindi pa sila maroon ngayon nakakonect sa Angels Contacts and Connection Formation. At patuloy natin itong gagawin hanggang sa mag-leverage ang ating mga bilang at dumami tayo at matulungan natin ng higit pa na marami ang mga kapatiran sa buong mundo sa pamagitan ng kunting mga practitioners ngayon na gumagawa at tumulong din sa mga project formation ngayon ng dugukan. Ang project formation ngayon ng dugukan, ang pinaka-project ngayon, first is padamihin natin ang mga practitioners na tumulong sa activation formation of the divine connection. And then another first, this would be in the bracket of the first, then ABCDE. Itong pag-activate ng mga energy centers of the place. First, we have to begin in this nation. Kasi itong bansa ay center of the spirituality for the next book of the formation, the book of this planet. Center of the spirituality, itong bansa, Pearl of the Orient Seas.
Kaya dito kayo ngayon mag-umpisa, mga teachers of the art of life, not teachers of art of destruction. Maging higanting enerhiya na mas malaki pa mismo sa planetang ito. At paano yan magawa? Tanggapin ang divine correction, ang divine intervention. Kayo ay magiging magtuturo ng buhay. Mapangturuan ang buong mundo. Maging kaharian kayo ng mga magtuturo ng buhay. Mapangturuan ang buong planeta ng pagbabagong ito na higit na liwanag sa lahat ng mga liwanag. Lampas paniniwala. Ito ang kabuuan sa katotohanan na hindi natin masusukat. Kaya, buksang malaki. Hindi lang yan yung puso't isipan, kundi ang kabuuan ng 7 dimensions of the soul. At gawin ang mga exercises na inilahad sa inyo ngayon. Kailangan ang mga exercises, hindi lang ito pagdarasal. Magdarasal ka man, umpisang umaga hanggang gabi, gabi hanggang magdamag. At wala pa rin tayong na hindi yan ang kautusan lang ay ibinigay ng Diyos para sa tao na kanyang gawin. Kaya sinasabi ko, when I made joke to the brothers and sisters, people that we had met, and then sinasabi ko sa kanila, ako hindi man ko gustong pumunta sa langit. Kasi yung langit nating puntahan ay maliit lang. Kasi ipinaliwanag din nyo dyan ang paraiso, ang langit, or ang bagong Jerusalem in the way of that presentation. Kaya dito na lang tayo sa planeta. Sabi ko, dito na lang ako sa planeta. Kasi itong planeta na ito ay mas malawak at mas malaki. Kayang ilagay dyan maraming mga langit. When we go with a belief formation. Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, buksan natin ang ating spiritual na kamalayan at makikita natin ang napakalaking liwanag, hindi masusukat. At kahit anong ating gawin, hindi natin masusukat at hindi natin kayang ipaliwanag ng ating makataong mga salita. Diyan tayo makatingin ngayon. Kaya wala tayong diskriminasyon. Kahit anong paniniwala, kahit ano ang ating mga lahi. Magkaisa tayo sa lessons, and then going in this direction, makakita tayo ng Supreme Super Light Angels at makatanggap din ng divine support at matutunan natin kung anong direksyon ng ating kailangan gawin. Mayroon bang inidiscriminate yung araw? Ay huwag kang tumingin sa akin. Hindi ka naniwala sa akin. Kahit yung mga taong walang paniniwala, tumingin, lumabas sa kanilang bahay, makakita sila ng araw. Pag araw, makikita sila ng bituin, bulan, paggabi. Na ibig sabihin, yan ay ang natural na katuruan ng Diyos sa langit na dapat nating maunawaan ngayon. May tao ba dito sa mundo na nakalampas sa katotohanan ng kamatayan? Hindi siya namamatay. Nang dahil siya ay nagdasal araw at gabi. May tao bang masama na nakalampas, natalo ang kamatayan? Nang ginawa niya ang lahat upang hakbangan ang kapangyarihan ng kamatayan. Walang taong nagtagumpay na labanan ang katotohanan ng Diyos. Kaya, so difficult to kick against the fact. You cannot go against the truth except to abide with the truth. Kaya wala tayong magagawa laban sa katotohanan, kundi sa pagsunod lamang ng katotohanan. At anong klaseng katotohanan yan na dapat nating sundan? Ang katotohanan na ibinigay ng Diyos na itinuturo ngayon sa ating inang kalikasan. Kaya huwag nating subukan na sirain ang ating kalikasan para hindi tayo maghihirap. Hindi maghihirap ang mga tao. Hindi mawawasak ang tao. It's so difficult to kick against that. Magserbisyo lang tayo sa katotohanan na ibinigay ng Diyos. Sa pamagitan na pakinggan natin ang kanyang mga tinig at mga utos, sundin ang kanyang mga batas, na ang batas na yan ay ating maintindihan kung buksan natin ang ating spiritual na kaisipan na siya ding utos ng Diyos, anak, maging maalamon ka. Maging may karanungan ka. My son, be wise. My son, have wisdom.
Kaya utos yan ng Diyos sa langit na mayroon tayong karunungan. At upang mayroon tayong karunungan, gawin natin yan. Kaya yan ang katanungan kung ano ang ating gagawin na tayo ay matututo sa liwanag ng Diyos na hindi kailangan na mas higit na mas mataas pa na panahon. Ang ating kailangan na igugon dyan para tayo makaintindi sa tunay na katuruan ng Diyos. Pagsasabihin natin yan sa mga salita, walang katapusan itong mga salita. Kaya paikot-ikot lang tayo sa mga salita hanggang sa wala na tayong maintindihan at to the point na ang ating direksyon ay direksyon ng pagkawasak. Kasi nababalot tayo sa napakaraming mga colors ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay isa lang. Pagsabay-sabayan natin itong lahat. Nakikita di ba niyo yung rainbow sa langit na nagkawatak-watak ang kanyang liwanag? Kaya yan, naging rainbow yan, different colors, kasi isa lang yan ang kanyang katawan. Ngunit hindi yan rainbow pag ating ihiwalay ang kanyang mga colors. Ihiwalay ang kanyang liwanag. Kaya rin, ikaw ay hindi tao pag hiwalayin mo ang iyong mga sangkap. Hiwalayin mo iyong kaluluwa sa iyong physical na katawan, ay iyong espiritu sa iyong kaluluwa, ang iyong consciousness sa iyong espiritu at sa iyong kaluluwa. Ikaw ay isa sa kabuuan mong pagkatao galing sa katotohanan sa liwanag ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng iyong paniniwala, maging paghiwalayin mo iyong katotohanan na gawa ng Diyos para sa iyong pagkatao. Ngunit hindi mo yan magagawa. Kasi sa bawat at panahon na gawin mo yan, you are isolating yourself to the naturalness of life. You are trying to go against the will of the heaven. Kaya sino mang tao dito sa mundo may kapangyarihan na malaman ang katotohanan sa hindi katotohanan, na walang karunungan. Kung ang ating nalalaman ay ang kaalaman na ano ang mabuti at ano ang masama. Kaya paikot-ikot lang tayo, yan ay hindi angkop sa aking paniniwala. Yan ay masama. Yan ay masama kasi hindi yan naniniwala. Yan ay masama kasi hindi yan ginawa. Ngunit ano ang totoong katotohanan? Kaya sinasabi ko dyan sa isa sa aking mga write-up, posted in the Facebook, na itong impyerno ay talagang loyal ito sa langit. Walang impyerno na hindi loyal sa langit. Kaya sino mang lumabag sa kautusan at sa batas ng Diyos ay talagang tungluhin sa impyerno. Walang langit na magtunglo sa tao kundi ang impyerno nang siya ay loyal siya sa langit. Kaya walang makaligtas sa kapangyarihan ng impyerno na lumabag sa mga kautusan at sa mga batas ng Diyos sa langit, na ang Diyos ay manggawa sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya wala rin tayong magagawa laban sa katotohanan, kundi sa pagsunod lamang nito. Kaya kailangan natin matutunan kung paano tayo makasunod sa batas at sa kautusan ng may lalang sa lahat. Ang Diyos sa langit ay pararating na. Makikita ang kanyang mga anghel na pinauna na niyang ipinadala para tulungan tayo. Tulungan ang sino mang taong gustong tumanggap sa liwanag at umakyat sa kanyang kaharian. Nadadaan yan sa proseso ng mga aralin na inilahad ngayon. Art of Life 172. Kaya dito tayo sa palaging kaya lang itong lahat natin ginagawa. Dahilan ito ngayon na kailangan na makinig ang bawat tao ngayon sa pamagitan ng kanyang espiritual na kamalayan at matututo siya na buksan ang kanyang tunay na pagmamahal na tinatawag unconditional love. What is the meaning of unconditional love? Ano ba ibig sabihin nitong unconditional love? Pagmamahal na walang kondisyon. Walang kondisyon. Yan ay kailangan natin. Matutunan natin yan by practicing the lesson of angels contact and connection. Isang taong walang paniniwala. Isang taong punong-puno ng paniniwala. Sabay sila naggawa ng angels contact and connection. Nakakita sila ng mga anghel. Yung instructor, okay, connect to the Supreme Superlight Angels, receive the divine connection. Lahat silang dalawa, kahit iba't ibang mga paniniwala. Ang isa may paniniwala, ang isa ay wala. Nakatanggap ng divine connection na
would cause the gradual transformation of the minor vibrational frequency of the physical body, 7 dimensions of the soul, into higher vibrational frequency at the advanced condition. Positive energy. Ngunit, pag dito tayo sa paniniwala, kasi umiikot tayo sa paniniwala to the point that we will become so hypocrite. Ito ay maraming matamaan ito. Pati na rin kahit sinong tayo lahat. Sa ating paniniwala, hindi na natin na makita sa ating sarili mismo na tayo ay may pagkakamali dahil naniniwala tayo ay talagang mali yan. Tayo ay tama. To the point na hindi natin nakita ang ating sarili. Kaya sinasabi ko, sino ba tayo? And then, sa tanong na yan, mayroon tayong experiment lang na gagawin. To see is to believe tayo. Tingnan natin ang ating mukha sa salamin. Gwapo ba tayo o gwapa ba tayo? And then, ang nangyari ay pagtingin natin sa ating sarili, mismo ang ating mukha ay hindi natin makikita sa tunay nating anyo, sa liwanag ng Diyos. Ang makikita lang natin yung physical ng ating anyo, na ang liwanag ay katotohanan ay tama lang at saka mali. Wala nang ibang mukha, tama at mali, kasi ito ay ating paniniwala. Ngunit pag ibang tao ay tubingin sa atin, yan ay tao na yan ay napaka-hypocrite. Walang naintindihan. Ang kanyang makikita lang ay siya ay tama. Nang dahil yan talaga ang ating mukha. Gwapo at gwapa sa ating paniniwala. Ngunit pag cool tayo, yung sinasabi nila na kulto, cool ito talagang mukha natin nang nakita natin hindi lang ating physical na katawan. Kitang-kitang klaro-klaro natin yung mga liwanag na nag-aapoy sa ating katawan. Hindi lang pala tayo physical na katawan. Ang laki pala nating ating liwanag ngayon. Ang mismong ating physical na katawan ay nababalot ng liwanag na yan. Liwanag na galing sa Diyos yan. At kahit sinong tao mayroong klaseng liwanag na yan. Ang iba lang ay konti pa ang liwanag. Ngunit lahat ng mga tao ay may liwanag. Kahit may paniniwala man sila sa kanilang religion or wala. Naniwala man sila sa Diyos or hindi. Lahat ng mga tao ay may liwanag. Kaya there is a song so nice. Imagine all the people. Imagine there's no heaven. Ano ba yung kanta na yan? Imagine all the people. And then why we are going to imagine all the people? In what way we are going to imagine all the people? It is the point that we are going to imagine. Kasi, imagine there's no religion. Imagine there's no this thing. Because of the so much belief we are trying to invoke, there is the reality of God. And then we are going to isolate our truth from the infiniteness of the meaning of the wholeness aspect in life. Ay, ito ang lesson ngayon. Ang lesson natin ngayon is receive, align, and adapt. Ano ang ating tanggapin? Ang divine intervention. Ang Diyos sa langit nagpadala sa kanyang mga anghel. We'll repeat it. Ang Diyos sa langit nagpadala sa kanyang mga anghel. Matutunghayan mo talaga, makikita mo talaga in the forms of mysterious light. At maunawaan mo pag mag-practice ka ng art of life. Ang art of life ang susi nitong lahat. Dahilan yan na kailangan ka mag-practice ng art of life. Pag hindi ka mag-practice ng art of life, maraming mga mysterious lights dyan sa kalangitan. Ngunit in the category of advanced technology. Kaya paano mo malalaman na yung liwanag na nakikita mo yan parang misteryo? Ngunit hindi yan supreme super light. So, malalaman mo lang yan pag mag-practice ka ng art of life. Kaya ibinigay dito sa ating bansa, nag-umpisa dito, ang mga aralin na yan na inirelease dito talaga sa ating bansa upang kayo ay maging magtuturo ng buhay, hindi maging magtuturo ng pagkawasa. Kaya pag magtuturo kayo ng ascension of life into higher dimension, saan man tayo mag-ascend? Into the alien world. Doon tayo mag-ascend sa ibang planeta, sa ibang mga bituin. Hindi tayo mag-ascend dyan. Mag-ascend tayo sa higher dimension, ang tawag niyan Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. Again,
supreme governance of the infinite cosmic family of light. Makikita ninyo ang mga citizen ng supreme governance of the infinite cosmic family of light sa pamagitan ng shooting star na hindi meteorite. Dalawa ring version yan. Ang isa bulalakaw galing sa langit. Kaya yan, pag maglanding yan dyan sa inyong harapan, makikita ninyo na may bato, may object. Pero pag hindi yan maglanding yan sa inyong harapan na walang trace up of any mark in the ground, kaya hindi yan bato, hindi yan object. That is life itself na galing sa supreme governance of the infinite cosmic family. Yan ay katotohanan. Kaya mystical. So pag mystical, angkop ba yung ating makataong karunungan at kaisipan na makaunawa sa mga misteryo ng Diyos? Nang ibig sabihin ng misteryo ay mga bagay na hindi kayang maunawaan sa makataong kaisipan. Or else, pag maunawaan na natin, hindi yan misteryo. Kaya nating maipaliwanag. Paano na maging misteryo ang isang bagay na kaya nating maipaliwanag? Kaya pag sabihin natin, ang unang misteryo ay ito ang ating kasiyahan. Bakit man tayo maging misteryo sa ating kasiyahan na alam man tayo ay ang kahulugan nitong ating kasiyahan ay ito ang ating ginawa? Walang misteryo dyan. That is actually knowledge. Yan ay katotohanan na makatao. Pag sabihin natin yung araw na nangyayari ng araw na yan sa pamagitan ng enerhiya at paano yan ginawa, hindi natin magawa. We cannot duplicate the sun na may reality. And people now, by this time, with advanced technology, are trying to duplicate the sun. But that is not really as if the real sun na so big, so fast, at mayroong mga frequency ng dimensional formation na napakarami. Nagka-connect sa cosmic force wirings of the entire universe, connecting with the advanced spiritual world. Kaya natin maduplicate by means of knowledge, and but that all aspect of the wholeness reality of the sun ay kaya natin maduplicate. The same with the physical body. Ang physical na katawan, kaya yang gawin natin itong mas malakas at mas makapangyarihan pa sa physical na katawan. In this way, artificial intelligence, AI, with all the information na ibutang na ilagay natin dyan, kaya mas makapangyarihan pa yan sa tao. But it is not really complete. Because in the wholeness aspect, ang physical na katawan ay hindi kayang maabot sa ganyang kakayahan. Dahil ang mga tao is not just only 7 dimensions of the soul. At present life evolution, you are 9 connected bodies, 1 physical body, carbon atom life foundation with all those connectivity, higher connected bodies. Yan ang mga wirings yan ay hindi yan makayang maduplicate ng kahit sino mang nilalang. Kaya kahit anuman ka-advance ang ating technology ngayon, yung mga tao ay the level of the consciousness, mortal, 7 foundation of the soul na nag-aaral ng nature. Ngunit itong mga sector, itong mga higher beings, immortal beings from the sector of higher dimension, supreme governance of the infinite cosmic family of light, players of the governing star formations, palace of the Olympic stars, ang ibig sabihin yan, gumagawa sila ng kalikasan. Gumagawa sila ng kalikasan. Kaya ano ang ibig sabihin nitong lahat? Ano ang kaibahan ng mga mortal na mga buhay at saka mga immortal na buhay? Kaya itong mortal na buhay, mayroon silang astral dimension. Itong immortal na mga buhay, walang astral na dimension. Hindi kailangan. Ang isa ay nag-studio ng kalikasan. Ang isa ay gumagawa ng kalikasan. Ano ang malaking kaibahan? Napakalaki ang kaibahan. Kaya is actually by this time complete surrender to the Supreme Absolute. Kaya kilalanin natin itong Supreme Absolute. Ang kanyang mga anghel nandiyan ngayon sa kalangitan. At talagang inyong matutunghayan. Pag-aralan. Angels Contact and Connection. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinayahan. Beam.